everyone! Welcome back to my channel, Ramali's Food Vlog. For today's video, guys, so ayan, so magluto tayo ngayon ng pansit. So, for our dish for today's video, ayan na nga yung ating mga ingredients. So, ayan, isa-isa na yan. So, may manok, may kanton, may bihon, may gulay, syempre may fish ball, ayan, squid ball pa rin, and kikiam, and then syempre yung gulay pa rin, another gulay. So, ayan lang guys. So, dito na nga sa ating kawali, yun, nagpainit na tayo dyan ng mantika. So, lalagyan natin yung ating mga gagamiting mga ingredients na nakahiwa na nga a while ago. So, ayan, so inuna ko na nga pala dito yung ating sibuyas. So, mahina pa yung apoy dyan, kaya hindi tagal-tagal pa niya. Nagmamadali tayo, guys. So, ayan. So, hanggang mag-translucent lang yung color ng ating sibuyas. So, okay na yan later on. Ayan. So, ito nga palang ating next ingredients. Siyempre, yung ating bawang. So, fried garlic na yung aking ginamit. And then this time guys, so naglagay lang ako ng Knorr cubes. Ayan. So chicken flavor yung aking nilagay. So mag-a-add lang ako ng 2 pieces niyan. Para sa additional na lasa ng ating gagawing pansit for today. And then, add na nga natin pala yung ating shredded chicken. Ayan. So, hinimay-himay ko na yan. So, nilaga ko muna pala yan. So, pinakuluan na natin yan kanina bago natin himay-himayin. Ayan. Then, in-add na natin dyan hanggang sa pakuluan lang natin ng konti yan. Ayan. So, takpan muna natin, guys. Then, syempre, pag open natin yan, medyo okay na yan. So, lalagay na natin yung ating kikiam and squid ball. Then, i-add na nga pala natin yung ating pinagkukuluan sa ating chicken. So, yung ating chicken stock. So, yan na nga guys. So, pag okay na yun, pwede natin i-add yung ating mga gulay. Ayan. So, yan, hiniwa-hiwa na yan. Ayan, meron tayo dyan ng beans, merong repolyo, carrots, red bell pepper. Ayan. So, yung mga pangkaraniwan na ginagamit sa ating pansit. So, yan. So, halo-haloin lang natin yan. And then, papakuluan lang natin yan ng konti. Yung hindi na masyadong labog-labog yung ating gulay. So, medyo crunchy pa rin yung ating gulay. And then, later, ay re-remove na natin yan sa ating kawali. So, ayan na nga. So, nag-add rin pala ako ng mga spices natin dyan. So, meron dyan ground black pepper and then naglagay tayo dyan ng granules.
So, yun na guys. So, pagka okay na siya, so hindi naman masyadong labog na labog. Medyo crunchy pa rin yung ating gulay. So, pag pwede na siya, i-remove lang natin siya and transfer lang natin siya sa ating other lalagyan. Kasi pang toppings natin to later on sa ating pansit. So, after natin i-remove yung ating mga vegetable, ayan. So, ito, naglagay lang ako ng soy sauce and then ng MSG. So, for additional na lasa, syempre. Kasi, lalagyan na natin yung ating canton and then yung ating bihon. Ayan na nga guys. So, pag okay na yon, so ilalagay natin yung ating canton. So, sa akin guys, so una ko nilalagay yung canton kasi naka-soak naman na yung ating bihon. So, konti lang time na kailangan niya para maluto pa. So, ito namang bihon. So, mas need niya ng konting time pa kaysa doon sa ating bihon. At saka isa pa palang reason kung bakit unang-una ko yung canton kasi nga para syempre nauna siya dun sa sa ating parang sabaw-sabaw. Ayan, so magiging firm na siya doon. So hindi na siya magkatalsik-talsik o malalaglag sa kawali pagka hinalo mo. Kasi pagka tendency pagkainom na mo yung bihon, syempre overloaded na siya. So, ayan guys. So, kita nyo naman medyo firm na yung ating canton. So, maya-maya lang mailagay natin yung ating bihon. Then, ayan na nga. So, nilagay ko na yung ating bihon. So, konti-konti ko nilagay. So, mga half kilo siguro yan. Mga 3/4 pala yan, 3/4. So, yung ating canton naman ay kalahating kilo. Ayan. So, okay na yung ating ano dyan, yung ating liquid dyan. So, halu-haluin lang natin yan hanggang ma-incorporate lahat ng ating mga ingredients at maging okay na yung ating canton and din yung bihon.
So, nakapag-add nga pala ako ng konting water kasi parang feeling ko dry pa siya ng konti. So, naubusan na siya ng liquid. So, nag-add lang ako ng konting-konti. So, tansya-tansya lang naman yan, guys. So, pagka alam nyo okay na, din okay na. Kapag hindi pa, di add pa tayo. Ganyan lang. And then, last but not the least, ayan, so yung ating secret ingredients para sa ating masarap na pansit canton. So, yan, last ko yung nilalagay talaga yung ating parsley kasi pampabango at pampasarap yan sa ating nilulutong pansit. And then, ayan guys, so pagluto na yung ating pansit, so pwede natin i-transfer sa ating plate or any na lalagyan natin. So, dito nga, ito dahil order siya, yan, so nilagay ko lang sa bilao. So, size 18 yung bilao natin yan guys. So, pansit and spaghetti yung order ng ating customer. Yan. So, kalat-kalat lang natin dyan and then nalagay lang natin sa ibabaw yung ating toppings na ating ni-remove sa bowl kanina. Ayan. So, lalagay lang natin yan, ikalat-kalat lang natin dyan. And then, later, lalagyan naman natin ng kalamansi, yung mga gilid-gilid ng ating pansit para naman maganda yung presentation ng ating food. And then, ayan na nga guys, yung ating pansit and then yung ating spaghetti. Ayan. Thank you for watching guys. Stay tuned for my next cooking series. Ayan. Thank you everyone. Ayan na nga yung ating finished product. Bye-bye.